Good morning, good morning, good morning po sa atin lahat ano. Andito na naman po tayo at magbigay tayo ng kaunting, reaksyon at opinyon dito sa live kagabi ni Bebe Labs na talagang, sa akin na, opinyon ko, talagang siguro dinadamdam niya yung mga pambabas talaga 'no. Siguro minsan pinaglalabanan niya lang, tumatawa lang siya pero deep inside talagang masakit sa puso niya. Kasi sabi niya nga 'di ba kung puwede lang ibalik sa normal, meron mang meron mang kahit konti na, 'di ba no'n kinukuwento naman 'yan may mga toxic din diyang nakikilala. Pero ngayon kasi yung hinuhusgahan ka na nang hindi ka naman talaga kilala ng lubusan, gano'n. Nage-gets ko si Bebe Loves talagang dumadaan siya sa siguro tinatanong niya sa sarili niya, siguro naawa sa sarili niya. Siguro sabi niya, "Bakit gano'n? Ginagawa ko naman ang lahat." Pero meron pa rin silang nasasabi. Siguro punong-puno na siya, gano'n. Punong-puno na siya na ng pait na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Kasi nga gano'n, puro bas na lang kaya siguro naawa siya sa kanyang sarili kahit na deep deep inside. Kasi sinasabi niya 'di ba, na okey lang minsan sinasabi niyang gano'n pero deep inside talaga nasakit sa kanya kalooban. Sabi nga niya kagabi sa live niya, parang gusto niya ng bumitaw sa pagba-vlog. 'Di ba, kahit sinabi niya na marami siyang utang, pero sabi nga hindi puwede. Nagdadalawang isip siya kasi parang gusto niya ng bumalik sa normal na buhay, yung gano'n kahit hirap pero walang mga panlalait. Siguro gano'n, nage-gets ko siya. Ah, ah, well ang maano ko lang ano, opinyon ko lang, siguro mas gawin niyang busy ang sarili niya or wag na magbasa ng mga comment para hindi na siya maapektuhan, gano'n. Kasi ano, naapektuhan talaga siya, naawa ako sa kanya kagabi. Nung una, hindi ko siya ma-gets, nung huli na, nage-gets ko na siya. Kasi sabi nga niya 'di ba, umiiyak siya minsan ng basta tumutulo na lang luha niya, umiiyak siya. Nung medyo nasa kalagitnaan na, nage-gets ko na siya. Ay, kaya naman pala ganito 'to. Kasi nga maraming, maraming nababad sa kanya, maraming namhuhusga sa kanya ng hindi naman talaga siya kilala ng lubusan. Kumbaga sa ano, napapagod na siya kahit ginagawa niya na ang lahat. Oh, so sana dun sa mga basa ano, sana naman maawa kayo sa tao. Kasi eto naman si Bebe Labs, ginagawa niya naman ang lahat. Gumagawa siya ng paraan para mabago yung buhay niya. Pagbigyan natin, pagbigyan niyo. Kasi lahat tayo na nilalang ng Diyos. May pagkakataon para ipakita. Hindi na lang sa ibang tao sa sarili natin na kaya din natin na mamuhay na walang inaapakang tao. Kaya nating mamuhay ng ganyan lang, simple lang. Huwag niyo masyadong husgahan, maawa kayo. At magbasa nga tayo ng ilang comment ano. Eto nga, sabi sa kanya, "Day, kahit hindi ka magsimba, magdasal ka ng tahimik. Bago ka matulog, kausapin mo ang ating Panginoon. Hilingin mo sa Kanya na naway gabayan ka lahat ng ginagawa mo sa pangarap mo." Oo, totoo po yun. Ako hindi po ako totoo talaga pala simba. Pero
pinagdarasal ko lahat at humihingi ako ng guide na sana gabayan ako sa lahat ng aking mga desisyon at yung pang-araw-araw ko na gawain. Ganun lang, Bebe Dams, magdasal ka lang. Kasi sabi mo nga kagabi, yung mga palasimba, siya pa yung ano, di ba? Nagigets kita kasi may kilala din akong ganyan. Totoo yung sinabi mo. Nagpapakatotoo pa lang. Eto pa, isa pa, Chris, magtira ka para sa sarili mo. Mag-ipon ka rin para sa sarili mo para matapos mo ang bahay mo. Well, eto naman ginagawa niya, alam ko. Masaya siya, masaya yung sarili niya na matupad yung pangarap niya na makapagpagawa ng bahay at matubos yung lupa. Ito naman kaligayahan niya at kasayahan niya itong ginagawa niya nung ngayon na pagpapatayo ng bahay. At ito pa, sabi pa, iwasan mo magsabi ng bad words sa live mo dahil. May point din siya kasi yun sa pagsasabi niya ng bad words, doon ko mapuha yung mga buzzers, di ba? Pero sa point naman ni Bebe Lam, syempre, gusto niya mailabas yung ano niya, hinanakit niya, kaya nakakapagsabi siya ng ganun. Naging totoo lang siya, di ba? Ganun lang. Bata ka pa, marami ka pang mararating sa buhay. Kung ang tungkol sa puso mo, alam ko mahirap pigilan ang damdamin, makakatagpo ka rin ng tunay na matatag na puso. Ay, totoo po, bata pa siya. At saka, naku, marami pa siya matatagpuan na totoong mamaling siya at yung ipaglalaban siya. Kasi, maganda siya mitsura. At saka, talagang bata pa siya, malayo pang mararating. Tama to si Madam. Tama yan. Yung tanggap ka kung sino ka at respeto sa pamilya. Oo nga, no. Basta kung pipili ka ng bibilabs pa yung lamit ng lola bilang nanay, yung alam mo na ire-respeto ka, gano'n din ang pamilya mo. Lalo na mga magulang mo. Kasi pag magulang mo na ang hindi nirespeto ng taong mamahalin mo, ibig sabihin yan, hindi ka rin niya ire-respeto. Ganun lang. Anak, manalangin lang palagi. Walang imposible sa Panginoon. Totoo po yun kasi wala tayong ibang kakampi dito kundi sarili natin at ang Panginoon. At kung may problema man, sa aking opinion na, sabihin mo lang. Or sigaw mo. Kasi bundok naman dyan. Sumigaw ka, sabihin mo kung anong nasa loob mo. Kung ayaw mong malaman ang iba, sigaw mo dun sa may, di ba may bundok sa inyo? Marinig man nila, hindi man nila maintindihan yun kasi bundok nga. Sigaw mo lang kung ano yung hinanakit mo sa mundo, sa sarili mo. Sigaw mo lahat para makaluwag yung ano mo. Makaluwag yung damdamin mo. Yung hinanakit mo. Luluwag yan, may sigaw mo lang. O kaya, kasi ako, sa akin pag nainis ako, hindi ko naman sinasabi na no. Pero gusto ko talagang, di ba mayroon lugar na nagbabasag, ganun. Parang na isang bulat na lahat ang galit mo. Di ba? Parang lahat ng galit mo doon napunta. Di ba? Ganun. Pero hindi ko naman yun ipinapayo sa iyo, no? Meron nga lugar na talagang ganun. Minsan nga, TV pa yung inaano nila. Huwag kang titigil dahil ikaw lang din ang lugi. Ay, oo, totoo yan. Pag tumigil siya, lalo siyang makakarinig ng mga sa mga buzzers. Pero, syempre, huwag ka patatalo. Pag nagpatalo ka sa kanila, pag tumigil ka, pagtatawanan ka lang ng mga yan. O, diba? Ang ano pa doon, wala kang kita. At least dyan sa vlog mo, kumikita ka. At talagang sinusuportahan ka ng mga followers mo, mga subscribers mo, katulad namin. Kaya huwag ka patatalo. At saka huwag ka na muna magkape. Yun lang.
Laban lang aming prinsesa Krishna, tuloy lang malungkot kaming mga lola mo, tuloy lang hanggang di pa tapos ang iyong farmhouse. Tuloy-tuloy mo lang. Pag natapos mo yung farmhouse mo, for sure, lalo kang may inspired. Kasi hindi mo sukat akalain na natapos mo yung farmhouse mo ng ikaw mismo. Ikaw mismo ang naghirap at nagpagawa. Ikaw ang nagsikap. Kaya lalo kang may inspired. Baka hindi lang yan ay pagawa mong bahay. Marami pang susunod dyan. Promise. Hi Krishna, greetings to you from Vancouver, Canada. Advice ko sa iyo, wag mo intindihin ng mga buzzers. Ipahinga mo muna but don't stop and never give up. Totoo po yun. Or kung talagang medyo natutoksika na siya, off comment na lang siya. Diba? Pwede naman yun eh. Mag-off comment siya. Para wala siyang mababasa ng mga bad comments ng mga buzzers. Magandang suggestion din yun para wala siyang yung gumugulo sa kanyang utak. Diba? Buti, in a short period of time, marami ka nang napundar. Oo nga, totoo. Dirad mo, nagsimula siya November lang. Kasi October natagpuan siya ni Sir Paul, diba? November, nagsimula siya mag-vlog. Wala pang 1 year. Meron na siyang lupa at saka bahay, diba? Saan ka makakakuha ng blessing na yun? Debbie Labs, malaking blessing na yun sa'yo. Yung natanggap mo na yun. Sana minsan, isipin mo, tanungin mo yun sa sarili mo. Eto ba talaga yung gusto ko? Or, pero alam ko naman kasi ang sumisira lang sa yung mga buzzers. Yan kasi sumisira talaga sa iyo eh. Yun yung gumugulo sa isipan mo. Kaya siguro magandang suggestion na lang, off comment mo na lang. Para wala kang mabasa ng mga bad comments, di ba? Yun, ganun lang. At saka doon sa iba rin na kapwa ko nagre-react. Hindi ko naman sila hawak. Pero sa akin kasi, pag alam ko na sobra, tsaka yung nababastusan ako dun sa kino-comment ng buzzers, hindi ko na inaano yun. Hindi ko na sinasabi. Kasi ayoko. Kasi maghahatak ng negative vibes. Yun. Pag sa akin na, kasi iba-iba naman eh. Sabihin mo lahat kay Lord, dumana naman na aking pusa. Hindi pwedeng hindi siya extra. Kailangan niya talaga extra, di ba? Krishna, pray ka lang lagi. Siya ay naghihintay sa'yo. Hilingin mo ang kapayapaan sa iyong buhay. Ay, tumpak po ito, Madam, galing kay Madam Marlita. Tumpak na tumpak. Yan. Hello, Bebe Labs. Tuloy mo lang ang pagbablog mo at nagdakita rin yan sa iyong pamilya. Opo, totoo. At saka lalo na ngayon, kailangan niya talagang pagbablog kasi nagpapagawa siya ng bahay, di ba? Malaking gastusan kasi yan. Isipin mo talaga yan eh. Ang daming niya, nakaka-stress ang niya. Pero sabi naman niya, hindi siya nai-stress. Malis ka dyan. Hindi siya nai-stress sa pagpapagawa ng bahay, kundi nai-stress siya sa mga buzzers, di ba? So, mga buzzers, please, tantanan nyo na si Bebe Labs, no? Maawa kayo. Gawin nyo, pagbutihin nyo na lang yung kabuhayan ninyo, no? Ganun lang. Ganyan talaga ang buhay, hindi sa lahat ng oras sagana ang buhay. May araw talaga ang problema sa financial. Basta alam ko lang kasi pag masipag ka. Kasi noon kami talaga, nung hirap na hirap kami. Sobrang hirap na hirap talaga. Mayroon pa rin naman ngayon. Noon,
'Pag magtatrabaho ka, may kakain ka, yun nga lang, kumbaga nga, sabi nga kasabihan nga nila, isang kahig, isang tuka. 'Pag nagtrabaho ka, may kakainin ka, gano'n. So, lahat naman ng bagay may solusyon, depende na lang 'yan kung paano mo yon dadalhin. Dito kay Bebe Loves, gabay-gabay lang talaga. Alam ko naman makakaya niya 'yan. Narating na nga niya 'yan, eh. Sa dami na nagbasa kanya, mas malupit pa nung ano, kaya niya 'yan. Siguro dumalan talaga yung lungkot sa utak niya, sa isip niya, sa puso niya, gano'n. Meron kasi naman tayong gano'n, eh, 'di ba? Yung naaawa sa sarili, yung ginawa mo ng lahat pero parang wala pa rin. Ayun naman ay para sa mga baser na kikitin ng mga utak, 'di ba, gano'n. Pero dito sabi, "Wag ka daw pakulot." Pero ang ganda nung ano niya, in fairness, bagay sa kanya yung kulot dito sa may gilid, bagay. Para siyang Santo Niño, bagay sa kanya. Magpakatatag ka, hindi ka pababayaan ni Lord. Opo naman. Lahat naman tayo, anak ng Diyos, lahat tayo pinapakinggan kung ano mga sinasabi natin, hinihiling natin. Hindi man yan maibigay ng biglaan, pero hindi mo alam, unti-unti, hindi mo nakikita, pero mararamdaman mo na andyan siya at tinutulungan ka niya. Pinapakinggan niya yung mga panalangin mo. Ganun. Eto pa na ako huwag mawala ng pag-asa, ipagpatuloy mo ang simulan mo. Pabayaan mo lang ang mga nambabas sa'yo. Kasi itong mga buzzers na 'to, hindi ko alam kung ano bang mayroon si Bebe Love sa totoo nila talagang inaano. Pero Bebe Love, sa totoo lang, lahat may buzzers talaga. Kaya magpakatatag ka. Huwag kang paapekto sa mga buzzers na 'yan. Lahat, lalo na yung mga umaangat, yung medyo nakikilala na sa social media. Kahit naman hindi kilala, meron talagang nambabas. Ika nga, sa isang pelikula, hindi masaya ang pelikula o walang kontrabida. Kaya yan ay ibig sabihin, ang ano niyan, sasaya ka kasi may kontrabida sa'yo. Gawin mo gawin mo kabaliktaran yung mga buzzers, gawin mo silang inspirasyon kaya, 'di ba? Gano'n. Kung anong sinasabi nila baliktarin mo, halimbawa sinabi nila na hindi mo kaya, kaya mo. Kaya mo naman nga ngayon, pinapakita mo nga sa kanila na kayang-kaya mo, Natutupad mo nga lahat yung mga wish mo, yung mga pangarap mo, 'di ba? Yung mga paninira kasi, katulad nga noon sabi mo kilala mo, inggit kasi yun. Malaking inggit yun sa'yo. Kasi nga nakikita nila na umangat ka. Nakikita nila na yung binabas nila sa'yo, kabaliktaran ang nakikita nila na yun natutupad mo. Mga ganun. Tibay lang ng loob at tiwala sa sarili. Ayon, Bebe Loves, magtiwala ka sa sarili mo. Kayang-kaya mo yan. Diyos ko, ikaw pa. Kayang-kaya mo yan. Ang dami mo na ngang nalampasan, Kayang-kaya mo yan. Ang pinaka nakita ko noon na talagang nasaktan ako, nung yung issue na yun, yung first issue mo, doon talaga ako nakita ko na sabi ko, sana po wag bumigay si Bebe Loves kasi nakita ko talaga kung gaano ka ka-stress. Pero nalampasan mo yun, di ba? Ngayon pa, nandyan na yung ano mo. Nandyan na yung pangarap mo, natupad mo na. Ayan pa ba hindi mo malalampasan? Kayang-kaya may Loves. Bebe Loves, kayang-kaya mo yan. Kasi nalampasan mo yung pinakamasakit na binigay sa'yo na yung noon dati na issue na hindi lang ikaw nasaktan, napakarami naming nasaktan para sa'yo. Mga lola mo at mga nanay mo. Pero di ba nakita ka namin, lumaban ka. Ibig sabihin ng lumaban ka, nakayanan mo. Nalampasan mo lahat. Noon wala ka pang lupa, wala ka pang bahay, pero nalampasan mo lahat. Ngayon pa ba, nandyan na nakikita mo na yung hirap mo? Andyan na. Diba, ang ganda na ng farmhouse mo ngayon. Excited na nga ako makita, Siguro lalo ka na.
'di ba? Lahat ng mga supporters mo excited na makita kung anong kalalabasan ng farmhouse mo. At ang dami mo pang tinanim na yung mga seeds, 'di ba? Makikita natin 'yan sa farmhouse mo, mga ilang buwan na lang, makikita namin ang kalalabasan niyan. At talagang tuwang-tuwa kami para sa'yo at wag kang mag-alala, pinapanalangin ka rin namin na sana makayanan mo lahat. At alam ko bilib ako sa'yo. Alam ko sa sarili ko na kayang-kaya mo 'yan. Kasi nakita ko na, eh. Nakita ko na sa'yo na kaya mo. Ngayon pa, kayang-kaya mo 'yan, baby loves. Basta ayun lang, gawin mo busy ang sarili mo at ayun nga sabi ko kung magagawa mo mag-off comment para hindi mabasa yung bashers, gawin mo. Yun naman na nasa iyo, yun naman na yung suggestion ko lang. Pero kung hindi, okay lang. Alam ko naman kaya mo yan.